Yung mga dala-dala nyong basura na iakyat nyo, dapat maibaba nyo. Ganyan. Responsible mountaineering. Yun ang dapat. And leave no trace. Yung, pag nakita nga nila, yung sinasabi nga nila na kill nothing but time, leave nothing but footprints. Ang nilalaman ng mga usaping ito ay sariling pananaw at personal na saloobin ng mga individual patungkol sa mga isyong ito at walang kinalaman ang patnugutan ng programang ito. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako muli si Wilmer Sampaga mula sa Jardín de Aguila. Ngayon po ay meron tayong special na bisita na si Oyo Boy, na isang mountaineers ng local sa Pasig. Kasamang Oyo Boy, magpakilala ka para sa iyong sarili. No? Oyo Boy, currently presidente ako ng Tambaloslos Outdoor Club na nakabase sa Pasig. And naka-umbrella kami sa Mountaineering Federation ng Pilipinas. So, yun. Yan, Oyo Boy, medyo may tanong lang ako, no? Gusto ko ipaliwanag mo kung ano ba yung objective ng isang mountaineers, no? Lalo na parang yung iba ay hindi alam yung ganong kalalim, no, tungkol sa mountaineers. Meron ba kayong advocacy? Ano ba to? Paano ba to? Bawat individual kasi tingin ko may mga kanya-kanyang objectives yan. Yung iba gusto lang magpakasarap para maka-escape sa problema nila sa buhay. Yung iba may mga layunin, kagaya ng responsible mountaineering. Hindi lang sila umakyat ang bundok, nag-e-educate sila anong dapat gawin, anong hindi dapat gawin. So, yun, kasama ako doon sa nag-e-educate din ng responsible mountaineering. Halimbawa, akit ka ng bundok, may basura ka, anong dala mo, ibaba mo. Parang gano'n. Ibig sabihin ba nito, pagka ako bawa gusto ko makipag-join, no, o mag-join sa mga akyatan ninyo, meron ba itong mga proper education bago umakyat for safety ng mga mountaineers? Ganun ba yun? Meron. Oh. Meron yung mga tinatawag na, bago ka, may mga tinatawag yan na mga pre-climb meeting. Magmi-meeting muna tayo. Akyat tayo ng bundok. Ito ang akyatin natin bundok. Ito ang mga dapat mong dalhin. Ito ang mga hindi mo dapat dalhin. O ito ang profile ng bundok. Sa bundok na to mainit. So, pwede ka magdala ng payong. Sa bundok ng akyatin natin, walang tubig. Dadala ka ng tubig. May mga bundok din naman na maraming tubig, o ito lang mga dadalhin mo. So, ang proper talaga niyan, kung akit ka ng bundok, is profile mo yung bundok, kung anong itsura ng bundok, anong meron sa bundok na yon. So, malalaman mo kung anong dapat mong dalhin. At bago yon, siyempre, dapat, yun nga, turuan ka muna namin ng basic mountaineering course. So, in case may mangyari sa bundok, kung maligaw ka, hindi ka mapapahamak. Ibig sabihin, mayroon pa kayo munang research nito, no, bago kayo umakyat, no. Tapos yan. May mga panawagan din, no, kung sino yung mga gustong umakyat maki-join sa akyatan. Tapos hindi lang ba to simpleng pag-aakyat o yun, yung parang trip lang, parang gano'n, na dahil gusto lang umakyat. At saka meron bang yung siyempre, di ba, hindi naman lahat kaya kagad umakyat, ng ganong katataas. Meron bang mga, mga mabababang bundok yung mga inaakyat, mga ganun, mga pang-basic lang muna, para masanay lang muna yung mga mga bagong mga membro. Yan. Okay yan. Kasi, siyempre, lahat naman nagsimula sa wala masyadong alam sa bundok. Hindi ka naman kagad namin iakyat ng mahirap na bundok eh. Baka isipin mo lahat ng bundok ganun na. Ayaw mo na. So pag mga bago ka, mga baguhan, is ang una namin ginagawa dyan, magka-camping muna. Parang ang tawag namin dyan is nature appreciation muna. Dapat ma-appreciate mo muna yung kalikasan. Ma-appreciate mo yung lugar na okay pala. Kasi kung papasabakin mo kagad sa mahirap, isipin niya lahat ng bundok ganito, ayoko na, nakakapagod pala mountaineering. So ganun, gradual. Umpisa, camping muna, nalalaman niya na yung basic pagtayo ng tent, tamang pagluto, tamang pag-dispose ng mga basura. Next level, nag-enjoy ka, pwede ka sa mga medyo madadaling bundok, mga like 2 hours na trekking, yan, pwede ka na siguro. Ayan, mga ganyan. So gradual lang. Para nabanggit mo yung yung mahirap, no, na akyatan.
Ano ba yung mga bundok na talagang yung mga mahihirap? High peak natin kasi yung Mount Apo, di ba? Ano ba yung mga mahihirap na akyatin, no? Na meron kasing akyatin lang talaga, yung matagal akyatin, pero hindi naman ganun kadelikado, kumbaga. Ano ba yung mga delikadong bundok na naakyat nyo na? Okay. Una, kahit anong bundok, pag hindi ka prepared, mahirap yun. Okay. Hindi akma yung sapatos mo, mababa lang yung bundok. Hindi sa mataas o mababa yung bundok. Dapat prepared ka. Mababa nga lang yung bundok, bumabagyo, hindi ka prepared, mali yung mga dala-dala mo. Mahirap yun para sa'yo. Magiging mahirap yun. Pero, in general, mas mataas ang Apo, pero sa experience, hindi siya ang pinakamahirap. May mga trail kasi sa Apo na madali lang, medyo madali, mahirap. Yan. Pero sa experience ko, ang sinasabi ng mga mountaineer na mahirap na inakyat namin is Mindoro, yung Halcon. Kasi lagi may namamatay dyan. Bakit namatay? Hindi handa. Hypothermia. Hindi na-educate. Kaya siya namatay. Hypothermia. 1994. 2004, may namatay. Ganun? Oo. Tapos umakit kami noong 2014. Sino kayo mamamatay sa atin? Huwag naman sa... Pero hindi nyo naman grupo yun, yung mga ganun, no? Hindi naman. Hindi naman kasama sa grupo, hindi naman sa... sa yung namamatay, kundi nga gaya na sinabi mo kanina, 'di ba? Kasi dapat may proper education muna, no. Yun, Tol Oyboy, nabanggit mo yung pagiging delikado, no. Mayroong mga namamatay na sa mga pag-akyat. Ano yung dapat na rito sa mga first aid ba? May first aid ba kaagad kayo? May kaalaman din ba kayo sa mga first aid para kung sakasakaling kaya pang iligtas yung buhay ng tao? Yes, magandang tanong 'yan, Kasi sa grupo namin, pag may umaakyat, lagi yan may medic. It's either medic team. Oo, mahina isa, dalawa, tatlo. Pag umakyat kasi kami, medyo malaking grupo, hati kami sa tatlo. Yung advanced team, yung middle, at saka yung sweeper, kung natawag. Yun, hanggat maaari, dapat meron kang dalang first aid. And marunong kayo ng application ng first aid. Unang-una, iba ang application ng first aid sa bundok. Although may pagkakaparehas, pero minsan, naiba sa city. So, may mga pag-aaral ulit tungkol dyan. May mga wilderness first aid na tinatawag sa mga mountaineering. Di ba kayo nangangailangan ng mga lokal na parang kasama ninyo? Para kung hindi nyo kabisado yung trail, ganun tipo na... Meron ba kayo nakakasamang mga ganun? Mga tourist guide, parang ganun? Magandang tanong. Kasi lahat dapat ng bundok, meron kang nakatap na LGU or tour guide. Yan. Local. Kasi local knows. Sila nakakaalam yan. So, dapat meron kang kasama. Una-una, bago mo dalhin yung mga tao doon, dapat napuntahan mo na. Or, kung first time, dapat meron kayong local guides. Ano yung body-body rin ba yung ninyo? Kung sinasabi mo kasi kanina na malaking group, pag malaking grupo kayo, di ba? O sige, meron kayong local. Tapos, kung sino yung mga matitibay na sa mga akyatan, yung mga baguhan, no? Binabadihan ba natin to para hindi sila maiwanan sa lakaran, ganun tipo? Oo, tsaka hindi talaga sila maiiwanan. Dahil ilalagay namin yung mga malalakas, sa tingin namin malalakas, na capable, sa hulihan. Para pag may nangyari sa gitna, ma-a-assist siya ng nasa hulihan. Sweeper. Siya yung taga-sweep. Siya magbibilang kung ilan na yung tao na, ilan tayo dyan? Sa radyo. Ilan ang dala mo? 3? Kompleto ba tayo? Regroup. Ganon. So, may mga dyan. May mga nakatoka. So, wala talagang maiiwanan. Unless, injured ka, hindi mo kayang umakyat, hindi ka maiiwanan. May sasama sa yung local at saka, member ng grupo para i-assist ka. Okay. Ano naman yung pinaka masaya at saka pinaka malungkot yung karanasan sa pag-akyat sa bundok? Pag sinabi natin masaya, yung parang nailalabas natin yung ating mga saloobin, yung mga kasi iba nag-aano rin talaga ng stress nila sa mga trabaho. Ano naman yung pinakamalungkot din? Maraming masayang part, masayang part sa kada akyat mo may makikilala ka. Sa gabi sa socials may makakilala ka. Masaya 'yun. Siguro hindi masayang part, which is hindi ko pa naman na-experience, is may mga namamatayan. May mga kasama tayo na namatayan sa bundok. Yun yung hindi masayang part, pero ganoon talaga. Namamatayan. At ang pinaka nito, ang pinaka kakaiba na pinakamalaking kaso na namamatay sa bundok, pinaka-ironic
is nalunod. Nasa taas ka ng bundok. Pero Paano yun? nalunod. Paano nalunod? Sa bundok mismo, sa taas mismo ng bundok? Ganun, Nalunod? kadalasan sa Montalban. Ayan, may nalulunod dyan. Part siya ng bundok, tapos may tubig. Droning ang number 1 na cause ng mountaineering. Ibig sabihin, hindi lang kayo summer umaakyat, kahit na tag-ulan, part ng October, may mga Yan. umaakyat din pala, Tama, mga tama. ganun tipo. All year round. Mm. Pero, may mga, siyempre, sinusunod natin yung pagka-signal number 2, may ganun din signal at bawal, abort climb. Ganun talaga. Okay. Unless, maabutan ka bigla ng, hindi mo masasabi kasi ang bundok kahit walang bagyo, may sariling weather system. So, pwedeng umulan ng Hindi mo malakas. pipredict, Hindi mo mahulaan. Doon mismo sa bundok. At hindi kayo nakapag-abort, may nangyaring ganun. Lumaki tubig. So, yun. Tanong lang, Tol, ilang taong ka na nag-start ng mag-climb? Ba't ito yung pinili mo na na outdoor, no? Ito yung sports, di mo may tuturing yung mountaineering o talagang hilig lang? Matatawag ko to siguro na recreational. At umakyat ako simula is 2003. So, ilan na, mga 20... Ilang taong ko na? Ako, third year high school. Third year high school. Nakit na ako mga basic lang na bundok. Laguna. Yan. Kasi, Pami, mga ganun, Pami. Mount Romelo yun, yung Pami. Yan, yung mga malalapit na bundok. Ang daling puntahan. Kasi high school ka, wala kang budget. Yan lang yung kaya mong puntahan. Yung mga malalapit na bundok. So, yun. Simula ako, high school, influence ng mga kapitbahay na medyo mas matatanda. May mga dumaan, lalaki ng bag nun stig yun Nayaya, nasama. Ayun na, tuloy-tuloy na. Yan, bali, Tol Oyo, medyo patapos tayo sa ating talakayan, marami tayong natutunan. Sana yung mga viewers natin na may natuto rin sila, may natuto sila sa mga sinabi natin dito. Para sa akin, yung pag-akit ng bundok, para saan sa sariling perception ko, na talagang yung nature, parang gusto ko talaga kasing kapiling din, para mailabas ko rin yung mga bad spirit, kumbaga, sa katawan ko, o mga negatibo. Hindi ko alam kung paano sa iba. Paano ba sa inyo? Ganito lang. Siguro kung gusto mong umakyat, hindi naman open, ibig sabihin, hindi naman siya, wala namang restriction yan Kung anong edad mo, ilan taon ka na, mahina ka ba o malakas, hanapin mo lang yung para sa'yo. Halimbawa, medyo matanda ka na, hindi mo kailangang maglakad ng malayo. May mga camping site na malapit lang, ganyan. Pero yun nga, ang pabaon ko lang sa mga unang umaakyat is maging responsable kayo. Kasi magagalit magagalit yung locals pag nagkalat kayo. Yung mga dala-dala nyong basura na iakyat nyo, dapat maibaba nyo. So, ganun din. Ipalaganap nyo lang din sa mga kasama nyo, ganito ang gawin, ganito, wag niyong gagawin, ganyan. Responsible mountaineering, yun ang dapat. And leave no trace. Yung, pag nakita ka nila, yung sinasabi nga nila na kill nothing but time, leave nothing but footprints, yan. Dapat sinusunod natin. Kahit may mga nakita kayo dyan, ahas, huwag niyong iuwi. May nakita kayo, kahit orchids, huwag niyong iuwi. Kasi, part ng bundok yun. Wala dapat tayong kinukuha ron. So, yun. Yun lang masasabi ko. Ayun, okay. Napakaikli ng ating oras para dito sa bagay nito. Sana makakwentuhan ka pa namin ulit sa mga susunod na mga episode natin dito. At wag ho kayong mag-alala, imbitahan po uli natin si kasamang Oyo Boy. Dito lang yan sa Kapiyan sa Hardin.